Makinig ka. This video might hurt you dahil alam kong nahihirapan ka sa addiction na yan. Ngunit baka hindi mo alam na tahimik mo na rin sinisira ang sarili mo rito. At kung guilty ka sa bagay na ito, mas lalo mong kailangang pakinggan ang mga dapat mong marinig dito. Dahil hindi lahat makakaintindi nito. Karamihan kasi ng lalaki, itinatago ito at itinatanggi. Ngunit ako, sasabihin ko sa iyo ito ng derechahan. Ang porn addiction mong yan, hindi lang yan basta bisyo. Ito ay isang sakit na unti-unting pumapatay sa pagkatao mo bilang lalaki. Ayaw mong maniwala, ayaw mong seryosohin. Kung ganon, ipapakita ko sa iyo rito kung paano ka nito winawasak, hindi lang sa utak, kundi sa abilidad mo rin na makitungo, makisama at magkaroon ng normal na koneksyon sa totoong babae. At kung hindi mo ito titigilan, darating ang araw na kahit kaharap mo na ang isang tunay na babae, hindi mo na siya kayang maramdaman bilang isang tao. Bakit? Dahil sirang-sira na ng porn addiction ang utak mo. Yan ang tunay na dahilan kung bakit maraming lalaki ang hindi na marunong mag-establish ng authentic connection sa mga kababaihan ngayon. At kung gusto mo ng ganitong klaseng real talk, walang filter at brutal na katotohanan lang, mag-subscribe ka na dahil hindi ito para sa mahihina. Didiretsahin na kita lakan. Kung struggle mo ang addiction na ito, ibig sabihin hindi na normal ang perception mo dahil sa paulit-ulit mong pagpapakain sa utak mo ng fake stimulation gaya ng instant dopamine, unreal scenarios, exaggerated bodies. Yang mga bagay na yan ang tumatatak sa utak mo, peking realidad, stimulation at expectations. Tandaan mo, your brain adapts to what you feed it. Naunawaan mo ba yan? Kapag nasanay na sa fake ang utak mo, magiging boring ang totoo. Kaya kapag may totoong babae na, wala ka nang maramdaman. Hindi ka na stimulated, hindi ka na present, at doon ka magsisimulang mawalan ng koneksyon dahil sa addiction mo. Mahihirapan ka ng connect emotionally. Makinig ka lakan, kapag lulong ka na sa ganitong bisyo, naaapektuhan na rin nito kung paano mo tingnan ang mga kababaihan. Hindi mo na sila nakikita bilang tao, nakikita mo na lang sila bilang mga katawan. Katawan na lang ang tingin mo sa kanila. Nare-realize mo ba kung gaano ka-alarming yan? Kaya yung ibang lalaki dyan, sa sobrang lala na ng sitwasyon nila, pati aso tinitira na, pati puno ng saging, alagang baka, pati mga alagang kambing. At ikaw, huwag kang tatawa-tawa lang dyan dahil hindi malabong mauwi ka rin sa ganon. Tandaan mo, porn trains you to consume, not to connect. Naunawaan mo ba yan? Ikaw, kumokonek ka ba o nagkukonsum ka lang? Baka kapag kumakausap ka ng babae, hindi mo na siya pinakikinggan. Tinitingnan mo na lang siya, hinuhubaran mo na sa isip mo. At alam mo ang isang bagay na hindi mo alam, nararamdaman nila yan. Ramdam ng babae, amoy ng babae kapag ang isang lalaki ay may ganyang addiksyon. Dahil ikaw na adik, nakikita yan sa kilos at mga mata mo. Dahil ang mata natin ang pintuan patungo sa laman ng isip natin. Kaya hindi nito kayang magsinungaling. Women can feel intention. At kapag mali ang intention mo, magmumukha kang creepy at lalayuan ka nila. Hindi ka nila pagkakatiwalaan at yung iba, gagamitin pa yan laban sa'yo. Ito ang hindi mo inaamin tungkol dyan sa addiction mo. O baka nga hindi ka aware dito. Ngunit habang tumatagal, lalo ka ring nagiging insecure dyan.
Bakit? Dahil kinukumpara mo ang sarili mo sa fantasy. At syempre, hindi ka mananalo dun. And comparison destroys confidence. Kung paanong tumataas ang confidence mo sa hindi mapaliwanag na paraan sa tuwing nasa semen retention ka, ganoon din bumabagsak ang confidence mo kapag nalululong ka na sa malaswang addiction na ito. Nasusundan mo ba yan? Ngayon, kumpiyansa ka ba sa sarili mo o puno ka ng doubt? Tipong kapag humaharap ka sa tunay na babae, hindi ka na mapakali, hindi ka relax, kinakabahan ka at awkward kang tingnan. Yan ang epekto ng addiction na yan. Kaya kung ganyan ka kumilos sa harap ng mga babae, may mali na sa utak mo dahil alam mo sa sarili mong hindi ka prepared. Hindi ka prepared na makakita at makausap ng tunay na babae dahil sa pantasya mo lang sila madalas makita. Tama, hindi ba? At habang patuloy mong tinatakasan ng realidad, lalo ka ring humihina. Derechahan na lakan, yang addiction mong yan, tinatanggalan ka niya ng gana, pinapatay niyan unti-unti ang drive mo. Hindi mo ba napapansin? Obvious na yan. Obvious na epekto yan ng addiction mo. Wala ka ng drive sa buhay. Wala ka ng gana. Wala ka ng gigil. Alam mo kung bakit? Why chase real connection kung may instant release ka naman, hindi ba? Tandaan mo, easy pleasure kills ambition. Kaya tatanungin kita, may drive ka pa ba o satisfied ka na sa fake reward? Dahil ang normal na lalaki, dapat gutom yan, dapat driven, dapat focused. Kaso ikaw, busog ka na sa ilusyon lang. At kapag busog ka na sa ilusyon, hindi ka na rin gagalaw dahil wala ka ng dahilan. Delikado yan, lakan. Kapag malala na ang addiction mo sa ganyan, mapapansin mo, hindi ka na rin marunong makipag-usap. Bakit? Dahil nasanay ka na sa walang interaksyon, nasanay ka na sa screen, sa mga peking senaryo. Kaya yung abilidad mo na makipag-usap, naapektuhan na rin dahil sa kalulungan mo sa ilusyon. Tandaan mo, lakan, connection is a skill at ang skill, kailangan ginagamit yan dahil kakalawangin ka niyan kapag hindi. Matanong nga kita, nakikipag-usap ka pa rin ba sa totoong tao o sa screen na lang? Kaya kapag may babae sa harap mo, hindi mo alam ang gagawin. Wala kang presence, wala kang control, wala kang confidence, hindi ka mapakali, tuliro at kinakabahan ka na parang first time mong makakita ulit ng totoong babae. Lakan, kapag ganyan na, malala na yan. Because a man who can communicate will always be ignored. At kung ignored ka palagi, wala kang value sa social world. Ito ang pinakamasakit na realization dyan, lakan. Alam mo nang mali, ngunit ginagawa mo pa rin. Self-betrayal ang tawag dyan. And every time you break your own standard, you lose self-respect. Naunawaan mo ba yan? May respeto ka pa ba sa sarili mo? Paano ka re-respetuhin ng babae ngayon kung ikaw mismo hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo? Makinig ka. Discipline is power. At kung wala kang disiplina, wala ka ring control sa mga bagay sa buhay mo, lalo na dyan sa problema mo. At kung wala kang control, wala ka ring matinong identity na maipapakita sa mga tao. Dahil sa addiction na ito, hindi lang oras mo ang nawawala, kundi buong buhay mo rin. Minutes turn into hours, hours turn into years. You don't notice the damage until it is too late. Akala mo sandali lang, akala mo isang beses lang, ngunit yung mga pakunti-kunti na yun, unti-unting dumarami at lumalaki nang hindi mo namamalayan. Ilang taon na ba ang nasayang mo? Hindi mo na alam.
Habang nakaista ka sa screen, may ibang lalaki dyan na nagle-level up, nagiging better araw-araw at nagkakaroon ng real connections sa mga tunay na babae. Pero ikaw, nandyan pa rin, parehong lugar, parehong sitwasyon, parehong problema sa adiksyon. Paaalalahanan nga lang kita, mamamatay ka rin balang araw lakan. At kapag dumating ang araw na yun, anong dala mo? Screen memories, fake pleasure, lotion at tissue, pamunas. Anong gagawin mo ngayon? Magpapatuloy ka pa rin ba o ititigil mo na? Dahil kung hindi, unti-unti kang mawawala sa sarili mo niyan. Maniwala ka lakan, nanggaling na rin ako dyan. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.